Sa mga alamat ng martial world, kakaunting mga pangalan ang nagdala ng parehong takot at pagkamangha katulad ni Kunyuki. Ang kanyang galing sa mga teknik ng palad ay nagtaas sa kanya sa halos mitikal na antas sa mga bilog ng labanan sa Jiangho. Ngunit sa likod ng nakakatakot na reputasyon, may kwento ng nawawasak na idealismo. Sa kanyang kabataan, si Kunyuki ay higit pa sa isang bihasang mandirigma. Siya ay isang tunay na bayani na nagdala ng bigat ng mga marangal na pangarap sa kanyang balikat. Ang kanyang puso ay nagliliyab sa mga pangarap ng pagbabagong anyo ng Jiangho tungo sa isang lupain kung saan ang katarungan ay namamayani at ang katuwiran ay ginagantimpalaan. Naniniwala siya, marahil ay may pagkainosente, na ang kanyang pambihirang kakayahan ay maaaring makatulong sa pagtahak ng mas mabuting mundo. Gayunpaman, habang lumipas ang mga taon at maraming laban ang naipaglaban, ang masalimuot na realidad ng Jiangho ay unti-unting nagwasak sa kanyang optimismo. Mulit-muli, nasaksihan niya kung paano ang mga pumili ng landas ng kasamaan ay tila madaling nagtatagumpay, ang kanilang masasamang gawa ay hindi napaparusahan, at minsan pa nga'y ipinagdiriwang. Samantala, ang mga naninindigan para sa katarungan at dangal ay madalas na nahaharap sa napakalalaking hadlang, na tila walang kabuluhan ang kanilang mga marangal na pagsisikap. Ang mapait na pagkakatanto na ito ay nag-iwan ng hindi mabuburang marka kay Kunyuki, na nagbago sa kanya mula sa isang idealistang bayani patungo sa mas komplikadong nilalang, isang mandirigma na ang kanyang 8 flying hands ni. Ngayon ay nagsisilbi sa mga layunin na marahil ay hindi matatanggap ng kanyang mas batang sarili. Ang kanyang kwento ay naging isang babalang kwento sa Jiangho, isang paalala na minsan ang linya sa pagitan ng bayani at kontrabida ay kasing bilis at pabago-bago katulad ng kanyang maalamat na teknik ng palad. Ang pagkabigo na ito ang nagturo sa kanya na ang pagkakaiba ng mabuti at masama ay walang kabuluhan. Sa huli, siya'y sumuko sa kadiliman at naging isang kontrabida mismo. Si Charion ay nanginginig sa takot, nababalot ng pagkabahala sa sitwasyon. Hindi niya kailanman inaasahan na haharap siya ng ganitong kalakas na kalaban ng mag-isa. Ang pagkakaiba ng kanilang kasanayan at karanasan ay tila isang malawak na bangin, kasing lawak ng kalangitan at lupa. Napansin ni Joke ang kanyang takot, kaya lumapit siya, at bumulong sa kanyang tenga na para sa ngayon, dapat niyang bunutin ang kanyang espada. Huminga ng malalim si Charion at sinunod ang kanyang mga utos, hinugot ang kanyang espada at itinutok ito kay Kunyuki. Ipinakilala niya ang kanyang sarili, determinado na hindi mamatay ng walang laban. Ngumisi si Kunyuki, kinukutya ang kanyang kasigasigan, at biglang sumugod sa kanya ng nakakagulat na bilis. Ginamit niya ang kanyang illusory hand technique para ilunsad ang isang mabilis na atake. Bagaman nagawa ni Charion na iwasan ang unang strike, ang bilis ng kanyang galaw ay nag-iwan sa kanya ng pakiramdam na siya ay mahina at lantad. Sa isang sandali ng pagkataranta, nagpasya siyang gamitin ang kanyang sariling movement technique, ngunit habang gumagalaw siya, nadulas siya sa isang sanga ng puno at bumagsak sa damuhan. Nagpakawala si Kunyuki ng sunod-sunod na mga palad na hampas, ngunit nagawa pa rin ni Charion na umiwas. Ang kanyang puso ay bumilis sa takot, habang ang kanyang mukha ay puno ng pagkatakot. Hinabol siya ng takot na ang laban na ito ay ibang-iba sa kanyang mga practice sessions. Siya'y natakot at kumbinsido na mamamatay siya. Sumigaw si Joke sa kanya, pinapaalalahanan siyang huwag umasa lamang sa kanyang movement technique. Binigyang diin niya na dapat sundin ng kanyang katawan ang agos ng espada, sinasabing, ang iyong mga paa ay hindi gumagalaw ng espada, ang espada ang unang gumagalaw, at pagkatapos ang mga paa mo'y sumusunod. Narinig ni Charion ang kanyang mga salita, at nagdesisyon na mag-focus lamang sa kanyang kakayahan sa espada. Samantalang kinukutya ni Kunyuki si Joke bilang isang walang kwenta na puro salita lang at nagtatago sa likod ni Charion, nagpasya siyang magpakatapang at agad na umatake. Gayunpaman, madali lang itong naiwasan ni Kunyuki. Sinabi niya sa kanyang sarili na kung mapipilitang umatras pa siya, mamamatay silang dalawa ni Joke. Sa isip na ito, ipinagpatuloy niya ang pagsasagawa ng walang habas na pag-atake gamit ang kanyang espada.
Habang lumalakas ang kanyang determinasyon, napigilan ni Kunyuki ang lahat ng kanyang mga atake nang walang kahirap-hirap, tinutukso siya at sinasabing napakaridikulo ng kanyang mga kilos. Tumawa siya, kampante na ang mga batang estilo ng labanan na ito ay hindi gagana laban sa kanya. Nang akmang hahawakan na niya ang ulo ni Charion, tumalon ito pabalik, habol ang hininga at kinakabahan. Hirap na siyang labanan ang nakakatakot na lakas ni Kunyuki, at nagsimulang lamunin ng kawalan ng pag-asa habang iniisip ang susunod niyang hakbang. Napansin ni Joke ang kanyang pag-aalinlangan at nagkomento na may kakaiba sa kanyang galaw. Sinabi niya na ang teknik niya sa espada ay karaniwang mabigat, kaya bakit siya gumagalaw ng magaan. Nabigla si Charion sa kanyang obserbasyon tungkol sa Crimson Death Sword Art. Naalala niya ang mga turo ng kanyang ama, na nagsabing ang sining na ito ay naglalaman ng iba't ibang estilo ng footwork at hindi pangkaraniwang galaw ng espada, na binibigyang diin ang mabilis at masiglang pagkilos. Ngayon, nagdududa siya kung tama ba ang mga taon ng kanyang pagsasanay. Paano nga ba nalaman ni Joke ang Crimson Death Sword Art gayong kanina lamang ay nagmamakaawa itong tulungan siya? Sinabi ni Joke na sa mga oras na yon, mukha siyang pagong na naiwan sa lupa, hindi makagalaw ng malaya. Ang mga salitang ito ay tumama sa kanya, at napagtanto niyang matagal na pala siyang nababalot ng hindi bagay na baluti. Mula nang maabot niya ang 7-star realm, parang may nakaharang sa kanyang pag-unlad. Naisip niya kung ang Crimson Death Sword Art na dapat ay mabilis na tulad ng palaso, ngunit kasing bagal ng pagong, ang humahadlang sa kanya. Sa harap ng panganib at kamatayan, nagdesisyon siyang sumugal at subukang iangkop ang kanyang teknik. Sa bagong determinasyon, ginawa niya ang teknik ayon sa itinuro ni Joke at sa kanyang pagkagulat, natapyas niya ang ilang hibla ng buhok ni Kunyuki. Ang maliit na tagumpay na yon ay nagbigay sa kanya ng pag-asa, pinatunayan na mahalaga ang payo ni Joke. Ngunit nagalit si Kunyuki dahil dito. Pinagana niya ang kanyang enerhiya sa kanyang palad at sa isang malakas na dagundong, pinakawalan niya ang isang makapangyarihang atake. Itinaas ni Charion ang kanyang espada upang harangin ito, ngunit napakalakas ng puwersa ng atake, kaya't siya'y tumilapon sa hangin, dumura ng dugo, at nawalan ng malay. Ngayon, sa rurok ng galit, naghahanda na si Kunyuki na tapusin ang laban, ngunit sa isang nakakagulat na twist, biglang nawala si Charion sa kanyang paningin. Nalito siya at nag-isip kung saan siya napunta. Nang lumingon siya, laking gulat niya nang makita si Charion na bitbit ni Joke sa hangin. Ang mas nakakagulat pa, si Joke ay gumagamit ng Void Steps. Pagkatapos, tinawag ni Joke si Kunyuki at isiniwalat na ang galaw na yon ay ang Falling Blossom Step mula sa Heavenly Thunder Steps. Ipinaliwanag ni Joke na malamang na kaunti lamang ang alam ni Kunyuki tungkol sa martial arts ng kanyang ama dahil bihirang isiwalat ito sa mga tagalabas. Maingat na inilapag ni Joke si Charion sa tabi ng matibay na puno. Sinabi niya kay Kunyuki na sinabi ng kanyang ama't ina na nagkagustuhan sila sa unang pagkikita at bagaman hindi siya naniniwala sa mga ganoong bagay, parang naiintindihan niya yon ngayon matapos makilala si Charion. Nasa estado ng pagkagulat, nauutal sa takot si Kunyuki, hindi makapaniwala na ang isang batang gaya ni Joke ay maaaring makapag-mastery ng reverse flow of wondrous movements. Ngunit bago pa man makareact si Kunyuki, biglang pinakawalan ni Joke ang isang makapangyarihang suntok na diretsyo sa mukha ni Kunyuki. Sa lakas ng tama, nabasag ang mga ngipin at bungo ni Kunyuki na tumilapon siya sa ere. Sa sandaling iyon, natanto ni Kunyuki na ang batang ito ay nasa level na hindi niya kayang intindihin. Sa takot, nagmakaawa siya kay Joke na patawarin siya. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Joke. Sa halip, sinabi ni Joke na may galit siya sa kanyang ama, dahil kung naroroon ito, siguradong sasabihin nitong patawarin si Kunyuki, at iyon ang dahilan kung bakit nakakainis ang kanyang ama. Naguluhan si Kunyuki, sinusubukang intindihin ang mga salita ni Joke. Sa labis na takot, tumakbo siya palayo, ngunit bago pa siya makalayo, binunot ni Joke ang kanyang espada mula sa likuran. Sinabi niya na iba ang kanyang ina sa kanyang ama, palaging sinasabi ng kanyang ina na huwag niyang sundan ang landas ng kanyang ama.
Ipinahayag ni Jock na kahit na tama ang landas ng kanyang ama, pipiliin pa rin niyang sundan ang landas ng kanyang ina. Habang bumibigat ang atmosfera, narinig ni Kunyuki ang isang nakakakilabot na tunog, tulad ng isang multong sigaw. Sa isang dramatikong sandali, binunot ni Jock ang espada mula sa kanyang likuran at pinakawalan ang isang makapangyarihang slash. Si Kunyuki, na tumatakas pa sa hangin, ay hindi inaasahang tinamaan. Bago pa man siya makareact, nahati ang kanyang katawan, bawat bahagi ay hinati ng napakabrutal. Ngumiti si Jock habang napagtanto niyang ang prinsipyo ng kanyang ama ay sobrang nakababagot para sa kanya.